Mga kapatid, sa gabi ito ng banal na pagsalubong sa Pasko, tayo ay nagsitipon upang ipag-iwang ang dakilang hiwaga ng pananampalataya, ang pagsilang sa tagapagligtas. Sa gitna ng dilim ng mundo, isinilang ang liwanag na nagbibigay pag-asa, kapayapaan at bagong simula. Ang kapanganakan ni Jesus ay paanyaya sa ating lahat na buksan ang ating mga puso upang tanggapin ang pag-ibig ng Diyos na naging tao para sa ating kaligtasan. Sa mga pagbasa ngayong gabi, ipinapaalala sa atin na ang pangakong matagal nang hinintay ay ganap nang natupad. Ang Mesiyas ay dumating hindi bilang makapangyarihang hari, kundi bilang sanggol, mapagkumbaba, ngunit tagapagdala ng walang hanggang kaligtasan. Magsitayo po tayong lahat para sa pagsisimula ng banal na misa. Tayo po lahat sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Tayo muli manalangin. Makapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nakahayag sa iyo. Lahat ng nasa hangarin ay nababatid mo at walang lihim na nalilingit sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo upang kami dapat na umibig sa iyo at marapat na pumuri sa iyong madali na pangalan sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Amen. Pakinggan mo niyo ang sinasabi ng ating Panginoong sa Kristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong isip at ng buong lakas. Ito ang una at bilang utos sa pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nababatay ang buong kautusan at ng mga propeta. Magsiluhod tayong lahat. Sabay-sabay po natin pagsisihan ng ating mga pagdasal sa Diyos, pero din po sa ating kapwa. May umpisal sa iyo, Diyos, sa mga pangirihan, sa lahat ng mga santo at sa isa't isa, na tayo magdasal sa ating mga naisip, sa ating mga nasabi, sa ating mga nagawa sa kaligtaan natin gawin. Halipin sarili namin pamilya. Kaya sinasama namin sa iyo sa kawan
at sa lahat ng mga santo, kayo panalangin ng lahat ay sa Panginoon Diyos. Amen. Kaawaan kayo ng makapangyarihan ng Diyos, patawarin kayo ng inyong mga kasalanan, at tatabayin kayo sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, Amen. Magsitayo po ang lahat. luwalhati sa Diyos sa kanila. Tayo'y manalangin. Makapangyarihang Ama, sa pamamagitan mo ay nagkakaroon ng bagong liwanag ang sanlibutan ng dahil sa iyong pinakamamahal na anak, ang salita na nagkakatawang tao. Itinadalangin namin sa iyo na ipagkaloob mo na habang pinag-ilingas niya ang apoy ng aming pananampalataya at ang pag-ibig sa aming mga puso, ay maging nawa ang kanyang liwanag sa aming buhay upang kami magsilbing liwanag na magbigay ng mabuting balita sa aming kapwa. Alang-alang sa iyong anak na sa Jesucristo aming Panginoon, na nabubuhay naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsilbo po tayo lahat at ating pananggahan ng mga pagbasa.
pagbasa, maririnig natin ang pangako ng Diyos sa kanyang bayan. Sa gitna ng kadiliman at pang-aapi, ipinahayag ang pagdating ng isang liwanag, isang sanggol na isisilang, isang anak na ipagkakaloob. Siya ang nagiging prinsipe ng kapayapaan na magdadala ng katarungan at pag-asa sa sanlibutan. Ating pong pakinggan ang unang pagbasa. Ang unang pagbasa ay mula sa sulat ni Propeta Isaiah, Kabanata 9, nagsisimula sa 2 talata hanggang talata 7. Nakatanaw ng isang malaking liwanag. Ang bayang kalaon ang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga tao naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng madyan. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapaghirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigma sa dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak ang isang sanggol na lalaki, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at panatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Ito po ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Sa pangalawang pagbasa, ipinapaalala sa atin na ang biyaya ng Diyos ay nahayag sa pagsilang ni Kristo. Ang biyaya ito ay hindi lamang para sa ilan, kundi para sa lahat. Isang paanyaya na mamuhay ng matuwid, banal at may pag-asa habang hinihintay ang ganap na kaluwalhatian ng Panginoon. Makinig tayo sa salita ng Diyos na humuhubog sa ating pamumuhay bilang mga anak ng liwanag. Ating pong pakinggan ang ikalawang pagbasa.
Ang ikalawang pagbasa ay mula sa sulat ng San Pablo kay Tito, Kabanata 2, nagsisimula sa 11 talata hanggang 14. Sapagkat inihayag ni Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ng ligtong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng pagpapahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinibigyan niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ito po ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon ay sumunod. At sumainday. Ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo ayon kay San Lucas sa Kabanata 2 na nagsisimula sa unang talata hanggang talata 14. Luwalhati sa iyo, Panginoong Jesucristo. Nang panahon niyaon, iniutos ni Emperador Augusto na magpadala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito ay ginawa ng Cesarino, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpadala. Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David,
sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niya umuwi upang magpadala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagampanan. Samantalang naroon sila, dumating ang oras ng kapanganakan ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lambing ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat walang lang lugar para sa kanila sa bahay panuyan. Sa lupain din iyon ay may mga pastol na nasa parang nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan, matagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lambing at nakahiga sa sabsaban. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po tayong lahat at ating pakinggan ang mga pangalan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan sa mga tao kinalulugdan niya. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Advance Merry Christmas po sa lahat. Sa ating pagtitipon dito ngayon, nasa disperas na tayo ng kapanganakan ng ating Panginoong sa Jesucristo. At sa sandaling ito ay tayo ay nagkatipon upang hindi lamang para batiin ang isa't isa na maligayang Pasko, kundi upang maghilay sa dakilang kaganapan at kapanganakan ng ating Panginoong si Jesus at tagapagligtas. Kung ating nabibigyan ang ating banal na Ebanghelyo, ito'y kwento patungkol sa kung paano ipinanganak ang ating Panginoong si Jesus. Dahil nagpatawag ng pagparehistro kung sa atin ngayon si Emperador Augusto, na ang lahat ng kanyang nasasakupan o ang lahat ng mga tao na nagmula sa lugar na iyon ay uuwi para magparehistro, magpatala. Kaya si Jose, na anak ni Haring David, ay umuwi. Siya'y mula sa Nazareth, Galilea. Siya'y pumunta sa Bethlehem para magpatala. Tapos kasama niya ang kanyang asawa na magiging asawa pa pala. Kasama niya ang kanyang magiging asawa na si Maria, na kagampan na pan-araw na ng kapanganakan. Mga kapatid, sa kanilang paglalakbay ay si Maria ay inabot ng kapanganakan. At kung ating titignan ay sa gitna ng dilim ay si Maria at si Jose ay walang matutuluyan.
dahil walang lugar na sa bahay paninduyan. Kaya sa isang saksaban, si Maria nanganak. At doon nga pinapakita sa atin dito ngayon, at ito'y dapat nating pagdinilay-nilayan, na si Kristo ay ipinanganak sa gitna ng kadiliman. Sa hating gabi, ang gabi ay simbolo ng kadiliman. Ng mga oras na iyon, tayo'y naroon sa panahon ng pangamba, pagod, at kawalan ng pag-asa. Ngunit sa sandaling iyon, sa Bethlehem, dumating ang liwanag, ang ating Panginoong si Jesus. Simbolo ng kadiliman na mayroong liwanag na nagbibigay sa atin. Ang liwanag na ito ay ang sumasalamin sa ating buhay. Kahit sa gitna ng ating mga problema at hirap, meron tayong pag-asa. Sa bawat puso na bukas sa Diyos, ang liwanag ng Pasko ay dumarating. Nagbibigay sa atin ng gabay, kapayapaan at kagalakan. Kaya dapat nating mailalarawan yung buhay ni Kristo sa buhay nating mga tao. Dapat nating tularan ang ating Panginoon kung saan siya ay pinanganak lamang sa isang sabsaban po. Dahil sa kasalukuyan, sa realidad na buhay natin ngayon ay swerte na yung mga bata. Bakit? Dahil bawal na nga ipanganak yung bata ngayon. Mabawal na manganak ang isang babae sa bahay. Napakaswerte na ngayon. Dahil sa ligtas na talaga. Dahil noong panahon kasi kahit kami, pinanganak, inigiri naman lamang kami nilang mama, ni mama nung doon sa bahay. May kumatrona lamang. Lahat kami 5 magkakapatid ay nasa bahay lamang kami. Walang dinala sa ospital. Pero ngayon, bawal na manganak ang isang ina sa kanilang mga tahanan sa ospital na. Di ba? Napakasosyal na. Pero ang ating Panginoong si Jesus ay sa isang sabsaban, sa isang mabaho na lugar kasama ang mga nagkaiba't-ibang hayop. Ipinapakita rito yung pagiging mapagkumbaba ng ating Panginoong si Jesus. Hindi niya ipinangalatrakan na siya'y anak ng Diyos, ngunit ipinapakita niya na siya yung nagbibigay liwanag at pag-asa sa mga tao na kung saan ay nalilito, nahaharap sa matinding problema at hirap, at siya yung nagbibigay sa atin ng pag-asa. Kaya sa buhay natin, sa pagpatuloy ng ating pagdiriwang itong banal na Eucharistia, sa pagsalubong natin sa Kapaskuhan, dapat puno tayo ng pag-asa. May mga problemang dumarating sa buhay nating mga tao. Mayroong mga madilim na tinatahak natin sa buhay natin ito. Pero kung lagi natin ang pundasyon ng ating pananampalataya ay may Kristong nagbibigay sa atin ng liwanag, dapat magiging matatag tayo. Kinakailangan natin bigyan ng pagpapahalaga sa buhay nating mga tao ang Kristo. Buksan natin ang ating puso sa liwanag na ito. Tanggapin natin ang Panginoon at ipaalam ang kagalakan ito sa ating kapwa. Dahil nung makita nung mga pastol na nagpupuyat, biglang lumitaw sa kanila ang anghel at lumiwanag sa buong kapaligiran. Ano ang mensahe? Huwag kayong matakot, sapagkat isinila ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito yung pinakamagandang balita. Isinila ngayon, huwag kayong matakot. Isinila ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Kaya sana
magiging katulad tayo ng mga pastol. Although may mga pangamba, pero masaya sila na nakita nila dahil sila yung first witness nung kapanganakan ng ating Panginoon. Sila yung unang nakakita sa kapanganakan ng ating Panginoon sa isang sabsaban. Puntahan ninyo, sabi nga ng anghel. Ang mga palatandaan ay nakabalot siya sa isang lambing at nakahiga sa isang sabsaban. Kaya tayong lahat ay may pakita nawa natin na puno tayo ng pagkukumbaba, pagkakaisa at pagkukumbaba. Sa sabsaban, ipinanganak si Jesus sa simpleng lugar, sa gitna ng hayop, sa payat na paligid. Ito ay paalaala na ang Diyos ay hindi dumarating sa marangyang palasyo. Diba? Si Jesus ay talagang nasa pinakaabang kalagayan nung siya ay ipinanganak at dumarating sa sanlibutan. Nawa sa ating puso tayo din ay bukas sa ating Panginoon, mapagkumbaba din tayo at mapagmahal. Ang pamilya at simpleng kabutihan ang tunay na tahanan ng Diyos. Ngayong Pasko, pinahamon tayo na magpakumbaba, magmahal at maging bukas sa presensya ng Panginoon sa ating buhay. Ito naman yung gusto ng ating Panginoon. Sa lahat ng oras sa ating buhay ay magkaroon tayo ng pagmamahal, pagpakumbaba at bukas sa presensya ng ating Panginoon. Kinakailangan lamang yung buksan natin ang ating mga isipan. At sa gabi ito, ang mensahe na dala ng anghel ay naway magbigay sa atin ng kagalakan, kasiyahan. Dahil kadalasan ngayon ay pag tayo bumati, hindi na Mary. Mary ko pala. Pero Xmas na. Sinushortcut na natin yung pagbati natin. Merry Xmas. Napakaganda. Ano? Kung sa kuha natin ay Mary, wala ng mas. Puro saya na naman. Ano? Ganun kadalasan tayo ay Mary. Kaya short na, kung naman tayo, yung ayaw na natin ng mahaba, gusto na natin ng shortcut, Merry Xmas. Kaya yung iba ay nauwi galing sa galing sa trabaho. Hindi na mag-atindi na pasasalamat sa Panginoon dahil Xmas. Kaya sa atin, salamat sa Panginoon dahil tayo ngayon nagagatipon. Kahit siguro yung iba ay nagabalot na ng kanilang mga suman, pero iniiwan. Iniiwan baga? Sino baga may suman na nakasalang na ngayon? Baka matutong na yun pagkakapagawin ninyo. Sana ay sa ating pagdiriwang na ito ay tayo magalak sa ating mga puso. Salubungin natin ang pagdiriwang ng kapanganakan ng ating Panginoon na puno ng saya, puno ng pagpakumbaba, puno ng pagmamahal. Dahil ito yung tunay na nilalaman ng pagdiriwang natin ng Kapaskuhan. Yung pagpakumbaba ni Jesus nung pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Ipinadala ang kanyang nag-iisang anak para sa ating lahat dahil mahal tayo ng Diyos. Kaya sa atin dapat din tayo magalak, magmahalan at tayo ay buksan natin ang ating puso at patuloyin natin ang ating Panginoong Jesus. Upang sa ganun, lubos natin na may pagdiwang ang Kapaskuhan na ito na puno ng saya. Kaya sana sa lahat na narito ngayon, naway pagkalooban pa nawa kayo ng napakaraming Pasko sa buhay ninyo. At naway hindi lamang sa panahon ng Pasko, may panaman natin yung pagmamahal. Naway hindi lamang sa panahon ng Pasko, may panaman natin yung pagpapahalaga natin sa bawat isa sa atin. Naway hindi lamang sa panahon ng Pasko, may panaman natin yung malasakit sa bawat isa sa atin. Naway sa buhay nating tao, araw-araw ay Pasko.
Araw-araw tayo magmahal, araw-araw tayong magpakumbaba, araw-araw tayong magkaroon ng malasakit sa bawat isa. Nang sa ganon, tayo sa ating pamumuhay ay tayo madatnan ng ating Panginoon na laging handa sa buhay natin ito. Kaya nawa, ang dalangin ko po sa bawat isa sa inyo, naway ang pagdiriwang ninyo ng ating kaarawan ng ating Panginoon ay puno nawa ng pagpapalad biyaya at isang masayang pagdiriwang. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsugayo po ang lahat at ating sa hihinang sumasampalataya. Sumasampalataya kami sa isang Diyos, Amang makapangyarihan, na lumikha ng langit at lupa, at ng lahat ng nakikita at nakikita. Sumasampalataya kami sa isang Panginoong Jesucristo, Buktong na anak ng Diyos, nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Inianak ng nilikha kaisa ng pagka-Diyos sa Ama. Sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat, na para sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, ay nanaog siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay ipinanak siya ni Maria Hermetic tao. Ipinako sa krus sa nakalang sa ating mga panahon ni Poncio Pilato, nagpakasakit, namatay at inilibing, at muli nabuhay sa itong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at nalulok sa kanan ng Ama, at muli darating na maluwalhati, upang hukuman ang mga buhay at mamatay, at ang hari niya ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon tagapagbigay ng buhay, na nagbubuhat sa Ama. Sinasamba siya at niluwalhati kasama ng Ama at ang Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta, na nananalig sa isang iglesyang banal, katolika at apostolika. Naniniwala tayo sa isang binyag sa ikapagkakataong mga kasalanan, at hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin ng tayo. Manalangin tayo para sa buong Santa Iglesia ni Jesucristo at sa lahat ng tao ayon sa kanilang pangangailangan. Sa bawat panalangin, atin pong itutugon, Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Atin pong ulitin. Panginoon, kaigin mo ang aming panalangin. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na kami manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasamo namin sa iyo ngayon na tanggapin mo ang aming mga panalangin na iniaalay namin sa iyo, mga Diyos ng kamahalan. Kami nananalangin. Panginoon, kaigin mo ang aming panalangin. Dinadalangin namin ang iyong banal at pangkalahitang Santa Iglesia, lalong-lalo ng Iglesia Filipina Independiente sa bayang ito. Puspusin mo ito ng katotohanan, pagkamatuwid at kapayapaan, at ipahintulot mo ng lahat na nagpapahayag ng iyong banal na pangalan ay magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita at sama-samang mamuhay sa pagkakaisa at pagmamahalan. Kami nananalangin. Panginoon, kaigin mo ang aming panalangin. Pagkalooban mo ng biyaya, Amang nasa langit, ang lahat ng obispo, pari ang diakono, lalong-lalo na ang aming obispo Maximo na si Joel Corrales, ang aming obispo Diocesano na si Right Reverend Arnold Damayan, at ang aming pari na si Reverend Father Randy Mados. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo, ay maipahayag nawa nila ng buong katapatan ang iyong tunay at nagbibigay buhay na salita
at mapangasiwaan nila ang iyong mga banal na sakramento, kami nananalangin. Panginoon, painggan mo ang aming panalangin. Isinasamo namin pagharian mo ang mga puso ng lahat ng namumuno sa pamahalaan sa bayan ito at sa lahat ng iba pang bansa. Magpasyanawa sila ng buong talino at may katarungan at maisakatuparan nawa nila ang kalayaan, kapayapaan at kagalingan ng iyong bayan, kami nananalangin. Panginoon, painggan mo ang aming panalangin. Sa sangkatauhan ng pagkaloob mo ang iyong makalangit na biyaya, lalong-lalo na sa kongregasyong ito. Dinggin at tanggapin nawa nila ang iyong banal na salita na may kababaang loob at masunuring puso at paglingkuran ka ng matapat sa lahat ng araw ng kanilang buhay, kami nananalangin. Panginoon, painggan mo ang aming panalangin. Isinasamo namin, Panginoon, sa iyong kagandahang loob, nabigyan ng lakas at tulungan ang lahat ng nasa ligalig, may kalungkutan, pangangailangan, may sakit o kapansanan, kami nananalangin. Panginoon, painggan mo ang aming panalangin. Inaalaala namin, Panginoon, sa iyong harapan, ang iyong mga lingkod na sumakabilang buhay na sumasampalataya kay Kristo. Isinasamo namin ipagkaloob mo sa kanila ang ganap na kapayapaan, kaligayahan at katahimikan sa piling mo at ang patuloy na pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo, kami nananalangin. Panginoon, painggan mo ang aming panalangin. Pinupuri namin ang iyong banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Pagkalooban mo kami ng biyaya upang kami makasunod sa kanilang mabubuting halimbawa at makarating nawa na kasama nila sa iyong banal na kaharian, kami nananalangin. Tugunin mo ang aming mga panalangin, alam-alam sa Kanya na laging namumuhay upang magitan para sa amin. Siya na yung anak at aming tagapagligtas na sa Yesu Cristo. Amen. Magsilayo po ang lahat. Mga kapatid, tayo katawan ni Kristo sa pamamagitan ng isang Espiritu, tayong lahat ay pinag-iisang katawan ng tayo binibigyan. Ingatan natin ang pagkakaisa na dulot ng Espiritu sa bilis ng kapayapaan. Lagi nawang sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayin Magpatiat po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. 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 Sa pagkataon na ito, tayo po'y mag-aalay ng ating mga everybody's birthday. At tatawagin po ang bawat buwan. Tayo po mismo ang siyang mag-aalay ng ating mga everybody's birthday. Dito po may mga boxes po na kung saan may mga pangalan po sa kung anong buwan. Magsulit po muna lahat. Ihanda po natin ang ating mga sarili para sa ating pag-aalay ng ating everybody's birthday. Ngayon po, tinatawagan ko po ang mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan sa buwan ng January. Tinatawagan po ang lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa buwan ng February.
sa buwan ng Pebrero. Natawagan ko po ang lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang mga karawan sa buwan ng March. Ganun dito ang mga nagdiriwang ng kanilang mga karawan sa buwan ng April. Sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang mga karawan sa buwan ng May. Itaas po natin ang ating mga alay at para sa panalangin. Maway Diyos, ipinagalubos namin ang lahat ng bagay. Sa iyong kasalanan, ibigay mo ang lahat ng aming mga pangangailangan. Kami iyong mga mapagkumbabang lingkod ay nag-aalay sa iyo. Dito mga sagisan ng aming pagdalang ng utang na loob sa lahat ng iyong kaawaan. Amen. Tayo ay manalangin para sa tinapay, walang hanggang Diyos, pinatubo mo ang butil at mula rito ginawa namin ang tinapay na ito. Inaalay namin ito
sa iyo, upang sa amin ay maging tinapay ng buhay. Ipagkaloob mo na kami matatanggap nito ay mapagsilog sa ligis na pag-iibigan. Amen. Tayo po'y manalangin para sa alam, makapangyarihan ng Diyos, tanggapin mo ang alak na ito na aming ginawa mula sa iyong mga kaloob. Ito naman ay aming pag-iinumin espiritual upang kami natatanggap nito ay mapasugla at mapanibago sa paglilingkod sa iyo. Amen. Amen.
pagpatuloy po ng ating pagdiriwang itong banal na Eucharistia, paghahanda natin ito ay inihanda natin ang ating mga sarili sa pagwita natin ng kapanganakan ng ating Panginoon at sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Diyos at naway sa lahat na narito ngayon ay isa sa pagdiriwang itong banal na misa. Naway sa pagdiriwang po natin ng Kapaskuhan, ang kasiyahan, kagalakan sa ating mga puso ay patuloy nawang mamumuhay sa bawat isa sa atin. Ganun din po ang sinasagawa natin itong banal na misa. Ito'y papasalamat natin sa Panginoon sa pag-ibig niya sa isang katauhan na kung saan ay pinadala ang kanyang nag-iisang anak para sa kaligtasan ng bawat isa. Ganun din po sa lahat na isa sa pagdiriwang ng banal na misa ay pagkaloob nawa ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa inyo ang kanyang biyaya, ganun din po ang kanyang pagpapala. Manalangin tayo mga kapatid upang ating haing marapat sa Diyos amang makapangyarihan. Pagkatiwalaan ng Panginoon ang ating hain sa ikabubuyan at kaluwalhati ng kanyang pangalan sa ating kabubuyan at buhay ng Iglesia. Ang kagandahang loob ng Panginoon ay mananatiling walang hanggang sa mga may takot sa Kanya at ang Kanyang pagkamatuwid sa salisan. Alinglahi. Tinatag ng Panginoon ang kaniyang luklukan sa langit at ang kaniyang pamahari ay sumasaklang. Purihin niyo ang Panginoon, kayong lahat mga hukbo, kayong mga linya na sumusunod sa Kanyang kalooban. Ang Panginoon ay sumabiyo. Itaas ang inyong mga puso. Magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Tunay na marapat aming tungkulin at kaligayahan. Lagi at saan man ang magpasalamat sa iyo, O Panginoon, banal lamang, makapangyarihan at walang hanggang Diyos. Kailangan kasama ng mga anghel at mga arkanghel at ang lahat ng kalipunan ng langit
pinapaya ang iyong kalwalhating ina. Laging pupuri sa'yo at nagsasahangin. Magsiluwag po ang lahat. Lahat ng kalwalatian ay sa iyong Diyos na mapangyarihan ng mga makalangit. Nang dahil sa iyong pag-ibig at kaawaan ay pinagkaloob mo ang iyong bugtong na anak na si Jesucristo na maging tao na tulad namin. At danasan niyang mamatay sa krus para sa aming katubusan. Doon ay kanyang ginawa sa pamamagitan ng isang pag-aalay ng kanyang sarili, ang isang buo at tinatnahain para sa buong sanlibutan. At kanyang itinatag at iniutos sa amin na ipagpatuloy isang paggunita sa kanyang mahalagang kamatayan na hari hanggang sa muli niyang pagdating. Sapagkat ng gabing siya ipinagkanulo, ay kumuha siya ng tinapay. At nang siya magpasalamat sa iyo, ito'y kanyang piniraso at ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Kunin, kanin, ito ang aking katawan na ipinagkaloob ko sa inyo. Gawin ito sa pag-alaala sa akin." Matapos ang hapunan, ay kinuha niya ang kanis. At nang siya magpasalamat, ito'y kanyang ibinigay sa kanila at sinabi, "Inumin niyo ito, kayong lahat, sapagkat itong aming dugo ng bagong lipa na ibinubuhos ko para sa inyo at para sa marami, sa ipagpatawad ng inyong mga kasalanan kailanman, at inumin niyo ito ay gawin sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po tayo lahat para sa aklamasyon. Sabay-sabay po natin ipahayag ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay naligtas. Kaya nga, Panginoon at Amang Magalangit, ginaganap namin ang iyong mabang likod at palaalang iniutos ng iyong anak. Sa aming komunidad sa kanyang pinagpalang pagpakasakit, mahalagang kamatayan, sa kanyang makapangyarihang pagkabuhay na maguli, at maluwalhating pag-akyat sa langit, at sa aming paghihintay sa kanyang maluwalhating pagbabalik ay ang inialay sa iyo, itong tinapay ng buhay,
at itong kalis ng kaligtasan. At kasama ng mga handog na ito'y inialay namin ang aming mga sarili, na isinasamo namin sa iyo, na tagapin sa iyo kalangit na altar itong aming haing papuri at pasasalamat. Butihing Ama, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, ay pagpalain mo at pakabanal mo itong tinapay at alak, upang para sa amin ay maging kamahal-mahal ang katawan at dugo ng iyong anak na sa Jesucristo. Ang lahat nawa na kapagap ng banal na komunyong ito ay mapuspos ng iyong biyaya at makalangit na pagpapala at maging kaisang katawan niya upang siya'y manahan sa amin at kami sa Kanya. At bagamat kami hindi karapat-dapat na mag-alay ng anumang hain, gayon may isinasamo namin sa iyo na tanggapin itong aming tungkulit paglilingkod Magsiluhod po ang lahat. sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, sa pamamagitan niya at kasama niya at sa Kanya na kaisa ng Espiritu Santo, ang lahat ng karangal at kalawalhatian ay sa iyo, O Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. At tulad ng ininuro sa akin ng ating tagapagligtas na sa Jesucristo, kaya na lang makawahawak ko tayo sa ating mga kamay, sa isabay ko natin ang bibigyan at sa Panginoon, sinasamo namin sa iyo, iligtas kami sa lahat ng masama at ipagkaloob sa amin ay iyong kapayapaan sa panahon namin.
Sa tulong ng iyong awa, ilayo kami sa pagdasal at iligtas sa ligay. Sa pamamagitan ng iyong anak na si Yesu Kristo, ang aming Panginoon, na nabubuhay tagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, ngayon magpakailanman. Amen. Kordero ng Diyos, nagaling sa sarang sa libutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nagaling sa sarang sa libutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nagaling sa Ipagkaloob sa amin ang iyong kapurihan. Sabay-sabay po tayo na dumudulog kami sa iyong mapag-awaing Panginoon, na hindi niniwala sa sarili namin pagkamatuli, kundi sa iyong maraming dakilang awa. Hindi kami karapat-dapat na mamulot ng mga humong sa ilalim ng iyong haba, subalit ika sa iyo ang pagkamuhay. Ipagkaloob mo sa amin kung iyong muling Panginoon, na aming tagapin ang katawan ng iyong mahal na anak na si Yesu Kristo, at inumin ang kanyang lupo, upang kami na pinalakas, naging bago ng kanyang buhay, ang inaangan sa kanya at siya sa amin, magpakailanman. Amen. Mga kapatid, ang mga kaloob ng Diyos para sa bayan ng Diyos, kunin ninyo ang mga ito sa pag-alaalang ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa inyo, at tanggapin niyo siya sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya ng may pasasalamat. Ang katawan at dugo ni Kristo. Amen. Magsiupo po ang lahat.